Alam mo ba na sa bawat salitang lumalabas sa bibig mo, para kang nagtatanim ng isang binhi? Araw-araw, may hawak kang isang sako ng buto. Puwede kang magtanim ng buto ng pag-asa o buto ng pagdududa. Puwede kang magtanim ng buto ng tagumpay o buto ng kabiguan. Ang tanong, ano ang itinatanim mo sa hardin ng buhay mo? Sabi nga sa Proverbs 18:21, may kapangyarihan ang buhay at kamatayan sa dila. Grabe, di ba? Isipin mo, sa simpleng pagsasalita lang, may kakayahan tayong magdala ng buhay o kamatayan. Hindi lang ito tungkol sa pagsasabi ng masasamang bagay sa kapwa, kundi tungkol din sa mga salitang binibitawan natin para sa sarili nating buhay. Tingnan natin. Kapag gumigising ka sa umaga at ang una mong nasasabi ay, "Nako, parang ang bigat ng araw na to," o "ang hirap naman ng buhay," anong klasing binhi ang itinanim mo? Itinanim mo ang binhi ng kahirapan at kabigatan, at sa buong araw asahan mo, aanihin mo ang bunga niyan. Mararamdaman mong mas pagod ka, mas maraming problema ang darating, at parang walang nangyayaring maganda. Kasi yun ang idineklara mo. Ngayon baliktarin natin. Paano kung sa paggising mo, kahit na may mga problema kang iniisip, ang una mong sasabihin ay, "Salamat Lord sa panibagong araw. Alam ko sa tulong mo, lahat ay posible." O kaya naman, kahit anong hamon ang dumating, kakayanin ko to dahil kasama ko ang Diyos. Anong binhi naman ang itinanim mo? Binhi ng pag-asa, binhi ng kalakasan, binhi ng posibilidad. Ang salita mo ay may dalang enerhiya. Kapag sinabi mong imposible, para mong sinasara ang pinto sa mga oportunidad na gustong ibigay sa iyo ng Diyos. Para mong sinasabi, "Lord, huwag na po, hindi ko po kaya yan," lumalayo ang biyaya. Pero kapag sinabi mong kaya ni Lord o posible ito sa tulong ng Diyos, para ka namang nagbubukas ng bintana. Sinasabi mo, "Lord, game ako, handa akong tanggapin ang mga pagpapala mo." Lumalapit ang biyaya. Isipin mo si David noong haharapin niya si Goliath. Kung sinabi niyang, "Naku, ang laki niya. Higante siya. Talo na ako, sigurado, hindi siya ang magiging hari ng Israel." Pero anong sinabi niya? Idineklara niya ang tagumpay sa pangalan ng Panginoon. At anong nangyari? Isang bato lang ang katapat ng higante. Ang salita niya ang nagpanalo sa laban bago pa man ito magsimula. Ganoon din sa buhay natin. Baka may Goliath ka ngayon. Baka ito ay isang malaking utang, isang karamdaman, isang problema sa pamilya, o isang pangarap na parang napakalayong abutin. Ano ang sinasabi mo tungkol sa Goliath mo? Sinasabi mo bang, "Ang laki niya, matatalo ako"? O sinasabi mo bang, "Malaki ka man, pero mas malaki ang Diyos ko"? Ang iyong dila ay parang manibela ng barko. Kung saan mo ito ituturo, doon pupunta ang buhay mo. Kung puro reklamo, pagdududa, at negatibong salita ang lumalabas sa bibig mo, huwag kang magtaka kung bakit palagi kang nasa gitna ng bagyo. Pero kung ang bibig mo ay puno ng pasasalamat, papuri, at mga deklarasyon ng pananampalataya, asahan mo. Dadalhin ka niyan sa isang destinasyon ng kapayapaan at kasaganaan. Kaya ngayon, gusto kitang hamunin. Subukan natin. Simula ngayon, bantayan natin ang bawat salitang lalabas sa ating bibig. Palitan natin ang "hindi ko kaya" ng "susubukan ko sa tulong ng Diyos." Palitan natin ang "ang hirap" ng "may paraan ng Diyos." Palitan natin ang "wala na akong pag-asa" ng "ang Diyos ang aking pag-asa." Gawin nating habit ang magdeklara ng mabubuting bagay. Bago ka umalis ng bahay, ideklara mo na protektado ka. Bago ka magsimula sa trabaho, ideklara mo na magiging produktibo ka. Bago matapos ang araw, magpasalamat ka at ideklarang mas maganda pa ang bukas. Gawin natin ito ngayon. Sabihin mo ito ng malakas, ng may pananampalataya. Ulitin mo kasama ko. I declare blessings, favor, and divine opportunities today. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ng bagay ay posible. Ang biyaya ng Diyos ay humahabol sa akin. Ako ay pinagpala para maging pagpapala. Tandaan mo, ang salita mo ay binhi. Magsimula kang magtanim ng tamang binhi ngayon at tiyak na aanihin mo ang isang buhay na puno ng biyaya bukas.
Maraming salamat sa panonood. Kung napagpala ka ng mensaheng ito, huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe sa ating channel para sa mas marami pang nakaka-inspire na content. God bless you.